Magandang araw po sa ating lahat. Bago natin i-wiring at i-test ang Star Delta starter sa motor control strainer, explain muna natin ang ilang principles na dapat nating maintindihan. Una, bakit Delta ang connection ng mga 3-phase motors at ang Star connection ay ginagamit for starting? Let's have a simple explanation. Compare natin ang Delta at ang Y connections. Nandito ang kanilang mga line 1, line 2, line 3. Dito merong line 1, line 2, line 3. Tapos pagdating sa phase, nandito yung phase A, phase B, and phase C. Phase A, phase B, and phase C. Kung papansinin natin, kung paano natin establish yung phase A, phase B, and phase C. Take note po na yung line 1 palaging konektado dun sa isang terminal ng phase A. Yung line 2 palaging konektado dun sa isang terminal ng phase B at yung line 3 naman palaging konektado dun sa isang terminal ng C. Papansinin natin dito, line 1 nakakonect dito sa isang terminal ng A, line 2 konektado dito sa isang terminal ng phase B, and line 3 konektado dito sa isang terminal ng phase C. Pagdating po dun sa connections ng mga windings ng motor, magagamit po natin yung principle na yon. Sa 3-phase circuits, kung sila ay nakakonect in delta, ang supply or line-to-line voltage nito ay equal sa voltage per phase. Dahil kung papansinin natin, nakaparallel ang per phase nito sa supply. Halimbawa itong phase A, it is connected in parallel with line 1 and line 2. Si phase B, konektado siya in parallel with line 2 and line 3. While phase C, konektado siya in parallel with line 3 and line 1. Hindi gaya dito sa star, kung i-trace natin yung line 1 to line 2, dadaan siya dito sa may phase A and phase B. Ngunit hindi natin pwedeng sabihin na si phase A saka phase B ay konektado in series. Dahil iba nga naman ang series connection doon sa star or Y connection. May direksyon ng kuryente ang sinusunod nito. Anyway, meron tayong relationship ng line-to-line voltage at phase voltage for star or Y connections. That is, yung per phase voltage nito na matatagpuan dito sa A, B, and C is equal to the line-to-line voltage divided by square root of 3. Hindi po gaya dito sa delta connection, yung per phase voltage natin dito, this is equivalent to the line-to-line voltage. Halimbawa, yung per phase impedance ng mga windings ay 10 ohms. Halimbawa lang po, this is only for example purposes. Para mas madali yung pag-compute natin. I-compute po natin dito sa delta. Yung magiging kuryente ng bawat windings per phase. From the principle of Ohm's law, V all over R, pero dito sa alternating current, gamitin natin yung voltage divided by the impedance. Example, ang line-to-line voltage natin is 220 volts. So line 1, line 2, 220 volts, line 2, line 3, 220, and line 3, line 1, 220 volts. Dito meron tayong formula na phase voltage and phase impedance dahil ang hinanap natin yung phase current. But again, yung voltage per phase is equal to the line-to-line voltage. Ibig sabihin, meron tayong 220 volts. Divide natin ito ng 10 ohms. This will give us 22 amperes. Compute naman natin ngayon yung kuryente na dadaan dito sa star connection. Current per phase equals voltage per phase divide this by the impedance per phase. Take note, per phase voltage natin is equal to line-to-line voltage divided by square root of 3.
Divide this by per phase impedance. Sulat natin yung given, 220 volts, divide this by square root of 3. Divide this by 10 ohms. Simplify muna natin, anong nangyari dito sa voltage per winding. 220 volts, divide this by square root of 3. This is 127.017 volts. Kung papansinin natin, per phase niya, bumaba po yung voltahe niya. Kaya ang mangyari dun sa current, this is 12.7017 amperes. Kaya kung i-compare natin yung kuryente ng delta sa ka-star, mas mataas yung kuryente dito sa delta connection. At dahil directly proportional ang current doon sa speed ng ating motor, ibig sabihin, dahil mas mataas ang kuryente dito sa delta, mas mabilis ngayon ang takbo ng motor kapag ito ay konektado in delta kesa dun sa Y. Ganun din naman pagdating natin dun sa torque or yung lakas ng motor. Directly proportional ang kuryente doon sa lakas or torque ng motor. Kaya kung titignan natin maigi, mas malakas at mas mabilis ang motor if it is connected in delta. Although meron tayong mga applications na ginagamit din ang Y connection, kagaya po doon sa star-delta starter. Ng star connection is only used for starting, pangkuha lang ng buwelo ito. Lalo na kapag ang mga ginagamit natin ay yung mga malalaking motor. Pero momentary lamang po na naka-star ang connection ng motor doon. Still, all throughout its operation, delta ang connection nito. Itatanong ninyo siguro, papaano naman yung formula na in Y connection, the line current is equal to the phase current. Hindi katulad dito sa delta connection, ang per phase current is equal to the line-to-line current divide this by square root of 3. Ibig bang sabihin mas mababa ang current ng delta kesa dun sa star? Take note po, yung Ohm's law, I is equal to V all over R. Although syempre dito sa AC, I is equal to V all over Z. Pero base pa rin ito dito sa Ohm's law. This tells us na ang current ay dependent sa value ng voltage at resistance ng circuit. Kaya ang basis ng ating analysis kung ano ang mas mabilis, star ba or delta connection para sa mga motor, ito yung na-compute natin kanina na example with the relationship of the current to the speed and torque of the motor. Sana po may natutunan tayo ngayon at pwede nyo pong i-apply ito dun sa mga analysis, dun sa practical applications, gaya ng factory, industry, sa barko, paggawa ng mga semento, oil refinery, at marami pang iba na ang mas ginagamit ay mga malalaking three-phase motors. Maraming salamat po. Magandang araw sa ating lahat.